Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. A blessed day, ka-Daylight. Ako po si Pastora Jocelyn De Silva ng JIL Church Bagbag, Novaliches, Quezon City. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa pananalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing alas 8 ng umaga, sa Light TV channel at sa Light TV Facebook page. Maaari nyo din kaming bisitahin sa aming official website at zbni.ph. Mapakikinggan din tayo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at DZJB 1458 Radyo Calabarzon. Sa umagang ito, hayaan niyo po na tayo po ay manalangin at maghahatid ng pag-asa ang salita ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito na merong isang assurance na Ikaw ang Diyos na nagpapasimula ng mabubuting bagay sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito na higit na maunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay at ang tunay, Panginoon, na kapanatagan sa presensya mo lamang ito matatagpuan. Hayaan mo na Ikaw ang Diyos na patuloy na mangusap sa aming mga puso at patuloy ka namin, Panginoon, maluwalhati sa aming pakikinig ng salita mo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, marami pong salamat sa isang pagkakataon na muli pong magpapahayag ng salita ng Diyos ang inyong lingkod sa umagang ito. Tayo po ay saan nga ba sa mga panahong ito, sa mga oras na ito, saan nga ba tunay na makasusumpong nakapahingahan ang buhay ng isang mananampalataya o isang ordinaryong tao? Saan nga ba siya makukuha yung tunay na kapahingahan, kapanatagan, kapayapaan ng buhay na meron tayo sa mundong magulong, sa magulong mundong ito? Hayaan niyo po sa umagang ito, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos at magbibigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po sa umagang ito, ang ating pag-aaralan, pinamagatan ko po ito, Finding Breakthrough in God's Presence. No? Nagbibigay ng sa presensya ng Panginoon, doon masusumpungan ang tunay na kapahingahan. Sapagkat maraming tao ngayon, malungkot ang buhay, maraming tao ngayon, magulo ang isip, pagod, nakakaranas ng anxiety, nakakaranas ng kapaguran, nakakaranas ng kalituan, nakakaranas ng hindi ma-balance yung sarili. Kumbaga, pumapasok sa anxiety, pumapasok sa depression, sapagkat walang contentment ang buhay na meron tayo. At masusumpungan lang yon sa presensya ng Panginoon. We are designed to live at the presence of God. There is nothing more powerful, more than His presence. No? Wala na pong hihigit, wala na pong ibang kayang umabot kapag tayo po ay nakakaramdam ng presensya ng Panginoon. More important than His presence. Kaya po, in the book of Psalms, sabi po ng salita ng Panginoon, in the book of Psalms 91, sabi po ng MSD version, "You who sat down in the high God's presence, spend the high and Shaddai shadow." Sabi po sa Tagalog, ang Diyos siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan, ay nananatili sa pagkalinga ng kapangyarihan. Kaya napakaganda po mag-dwell sa presence ng Panginoon. Siya na naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan ay mananatili sa pagkalinga ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. In the book of Psalms 16, chapter 11, "You teach me
the way of life in your presence, and total celebration. Beautiful things are always in your hand. Kapag nanahan po tayo sa presensya ng Panginoon, kapag nagdwell po tayo sa presence ng Panginoon, matatagpuan natin ang mga magagandang bagay na hinihanda po ng Diyos para po sa ating lahat. In my introduction, the presence of God is the greatest blessing a believer can experience, no? Napakagandang regalo ng Panginoon sa isang mananampalataya at karanasan to worship Him, na maramdaman ang kalapitan ng Panginoon. Throughout the Bible, we see the countless example of His presence change life, provide the comforts, bring the breakthroughs in our lives, na sa pamamagitan po ng tunay na kalapitan ng Panginoon sa buhay ng isang tao, na pag nararamdaman ang kalapitan ng Panginoon, na nakakaranas po ng comfort, nakakaranas po ng breakthroughs in our lives, sapagkat walang pwedeng magsatisfy sa buhay ng isang tao kung hindi ang tunay na presensya ng Panginoon. Bago po maranasan ng isang mananampalataya o isang Kristiyano, isang tao, isang individual na tao na ang tunay na breakthroughs ng buhay natin, walang iba po ang presensya ng Panginoon. Nagbibigay po ng kaaliwan, nagbibigay ng kapahingahan, nagdadala po ng pagbabago ng ating buhay. Nagbago po ang buhay kung nasaan ang tagumpay. Like Jacob, no? Si Jacob po, nang ma-encounter niya ang presence ng Panginoon, na kumbaga sa kapangitan ng kanyang mga character or attitude the time at na-encounter niya ang Panginoon, nabago po si Jacob. Even ang kanyang pangalan, nabago po. Even po si Moises, no? Nung pumunta po siya sa ma-encounter niya ang presence ng Panginoon sa bundok ng Sinai, kung papaano po na naglalagablab na parang apoy at doon nangusap ang Panginoon kay Moises. Ano po ang sabi po kay Moises? Take up your sandals. The place you're standing is holy, holy ground. Na-encounter niya po ang Panginoon, ginamit po si Moises to deliver ng mga taga-Israelite papunta sa Promised Land. Some people seek the things that God give rather than God. Ito po ang medyo mahirap po sa tao natin sa mga panahon ngayon, lalo na po this month of bare months, no? Sinisik yung maraming bagay, abala sa maraming bagay. Pero sabi po, mas unahin natin hanapin yung presence ng Panginoon, at ang lahat ng bagay idaragdag ng Diyos sa atin. May mga taong naghahanap ng mga bagay-bagay, kung papaano i-multiply, kung papaano ibabalance, kung papaano ipagkakasya ang mga bagay. Kaya nga po, di ba, kapag ang isang tao po ay inuna ang presence ng Panginoon, masasabi po natin na masigit po ang kanyang kalapitan pag nadarama na natin, ida-direct po tayo ng Panginoon sa mga bagay na pangangailangan po natin. Sabi nga po ni Moises, di ba? Sabi ni Moises, kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon, ang iyong presensya, nadalhin po doon. Huwag niyo na kaming isugo papunta doon. Ganon kahalaga yung presence ng Panginoon. Kasi kapag wala po ang presensya ng Panginoon sa isang mananampalataya o sa isang tao, para pong mahirap maglakbay. Mahirap po, wala pong direksyon ang buhay natin. Pero po, pag ang presensya po ng Panginoon ay nararanasan natin, talaga naman tayong magtatagumpay. Ang buhay natin ay matagumpay. The Holy Spirit is the best way. The best way connect to the presence of God. Ang banal na Espiritu po ang nagko-convict para sa atin. Ang banal na Espiritu po ang siyang nagsasabi sa atin, ito ang tama, ito ang gawin mo. Ang banal na Espiritu po ang nagsisik, nagko-connect para sa atin, para sa kalapitan ng Panginoon. Hayaan niyo po na sa umagang ito, sabi po, para higit nating maunawaan, what are the three types of God's presence? Meron po tayong tatlo. He is the transcendent God in the book of Jeremiah. Jeremiah 23:23-24, no? He is the intimate God in the book 1 Corinthians chapter 6:3-16. And He is God made manifest in the book of Psalms 46 verse 1. Sabi po, He is the transcendent God.
Hayaan niyo po na nagpapakita the three types of God's presence is omnipotent God, no? Omnipresent, meaning everywhere at all times, kahit saan po, naroon po ang presensya ng Panginoon. Indwelling presence, no? Where God's Spirit live within believers, nararamdaman po yun, nagdudwell po ang presence ng Panginoon. And manifest the presence when God make His presence unusual, evident and specific moment or our situation in the book of Psalm. Ang Diyos po ay naroon kahit saan po tayo pumunta. Sabi nga po in the book of Psalms 131, no? There anywhere that I can go to run away from your spirit? Anywhere that I can go, naroon na po ang Panginoon para po tayo katagpuin. In the book of Jeremiah, I am the God who is everywhere and do not is the one place only. No one can hide where I cannot see them. Ang Diyos po ay kahit saan dako naroon. Hindi siya nananatili sa isang lugar at walang makapagtatago sa Panginoon. Kaya yung situation natin na you are sobrang burdened, you are struggling, pagod, meron pong nag-aalok sa presensya ng Panginoon, can satisfy, masasatisfied po tayo. Kaya nga, indwelling the hearts of children in the 1 Corinthians 3, verse 16, you realize, don't you know, that your temple of God and God Himself is present in you? Hindi ba natin alam, sabi ng Panginoon, hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos, naninirahan ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin? Kaya nga kapag umawit na tayo sa Panginoon, na sa Kanyang presensya, sa Kanyang piling, napapawi ang lahat ng agam-agam. So indeed, ang ating buhay ay templo ng Panginoon. Yung ating buhay ay isang templo ng Panginoon na magpapatunay na sa Kanyang kalapitan, tayo po ay nasasatisfy ng Kanyang presence. Amen? In the book of Psalms 46 verse 1, God is our protection, our source of strength. Siya ang ating lakas. He is always ready to help in times of trouble. God is our refuge and strength ever the present help in troubles. Alam ng Diyos, siya po ang ating kalakasan, siya po ang ating sandigan, siya ang kandungan sa lahat ng kahirapan ng buhay na meron tayo. Kaya mas pipiliin po natin mag-dwell sa presence ng Panginoon. Sapagkat kung nasaan yung tunay na kalapitan ng Panginoon, naroon ang tunay na kapanatagan, kapayapaan, kalayaan ng buhay, tagumpay ng buhay. Sabi po ng verse 2, so we are not afraid. So we are not afraid when the earthquakes and mountain fall into the sea. Kahit mayanig ang mundo, kahit dumating ang maraming bagyo ng buhay na natin, pagsubok ng buhay. We are not afraid when the sea become rooted in the darkness and the mountain and tremble. Kahit mayanig po ang mundong ito, tayo po ay panatag sa presensya ng Panginoon. Presence come and dwell within mankind. Nananatili po sa atin ang tunay na kalapitan ng Panginoon. Someone said, sabi po, isa pong quotation, God's presence is every working. Amen? Ang presensya po ng Panginoon kahit saan naroon. Kahit nagtatrabaho po tayo, pwede natin maramdaman yung presence ng Panginoon. Kahit nagda-drive tayo, pwede natin maramdaman ang Panginoon. Kapag nasa lonely moment po tayo o nasa peak tayo ng struggle, piliin po natin na maramdaman ang presensya ng Panginoon sapagkat ang presence ng Panginoon is working. No? Working. Breakthroughs come into our lives is being connected to God, to His presence. Ang buhay po natin, it's all about connection. It's all about learning sa Panginoon, to cultivate our experience, the presence of the Lord in our lives. Mararanasan po natin yon kapag ang ating connection sa Diyos ay
ay na masasabi natin right, masasabi natin good, sa pagpatak ng luha natin, sa pag-awit natin sa Panginoon, higit natin mararamdaman hindi po madamot ang Diyos para ang kanyang kalapitan at ang kanyang presensya ay ipagdamot po sa atin. So kailangan po natin i-cultivate natin yung relationship natin sa Panginoon. So the manifest presence is result our breakthroughs in our lives. Isang katotohanan po na ang presensya ng Panginoon, no, ang experience ng Panginoon ay nagki-create. Yung experience natin sa Panginoon, nagkakaroon ng manifestation, manifest present result to breakthroughs in our lives. Mga ka-daylight sa ating buhay, nais ng Diyos maging matagumpay tayo. Sa pagtapos ng taong 2025, dapat ang buhay natin isang deklarasyon ng breakthroughs ng buhay natin. Aabante tayo, magtatagumpay tayo, sapagkat ito ang nais ng Panginoon sa ating buhay, especially sa bawat pamilya natin. So ilang punto lamang po about breakthroughs, or about breakthroughs in our life. Sabi po ng ating number 1, the breakthroughs in living in freedom. Ang nais po ng Diyos ay makalaya tayo sa anumang gapos ng kaaway. Makalaya tayo sa anumang gapos ng doubt. Freedom from doubt, nais ng Panginoon. Freedom from fear, from pain, from shame and sin. Sabi po ng Panginoon, ang nais po ng Panginoon, makalaya po tayo sa gapos ng kaaway, mga nakaraan, mga kahirapan ng buhay, sakit karamdaman. Nais ng Diyos, makalaya po tayo. I pray today, makalaya po tayo, magkaroon tayo ng living in freedom. Breakthroughs in living in freedom. Sa lahat ng gapos ng kaaway na meron tayo, yung mga nakaraan na hindi mo ma-overcome, I pray today na makalaya po tayo, sapagkat yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Yun ang nais ng Diyos. Did you know that God is continuously desired to break through our doubts, our fear, our pain, and our shame with His presence? Kapag nararamdaman na natin ang presensya ng Panginoon, mararamdaman na natin yung presence ng Panginoon, mabibreak yun. Nasumpa ng kaaway, gapos ng kaaway, takot, pag-aalinlangan, galit. Kung meron man tayong bisyo, kapag na-encounter na natin ang presence ng Panginoon, magiging malaya po tayo. Amen po? So, sabi po ng salita ng Panginoon in the book of James chapter 4, verse 8, sabi po ng salita ng Panginoon, move your heart. Move your heart. No? Tinuturuan tayo ng Panginoon na nagpapaalala, lumapit kayo sa Panginoon. Move your heart closer and closer to God. Maging mapalapit tayo sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon ang ating puso, and He will come even closer to you. At lalapit po ang Panginoon. So, ang nais ng Diyos sa panahon na di natin, yun po yung reason why yung experience natin sa Panginoon is a personal experience. Kasi ang nais po ng Diyos, ilapit tayo sa Panginoon. Ilapit natin ang puso natin sa Panginoon at lalapit ang Diyos para sa atin to satisfy our soul. Sabi po ng pangalawa, the breakthroughs of living the triumphant life. Ang nais ng Diyos maging matagumpay. Pagkatapos natin maging malaya, kailangan natin maging triumphant ng life, living the triumphant life, connecting to God. Nakakonect pa rin sa Diyos, connecting to God's the presence through the Holy Spirit. The key of the living, fulfilling joy and victorious life is your connection to God. Hayaan po natin ang ating connection sa Panginoon nasa mainam, nasa maayos, nasa magandang kalalagayan ang ating pakiramdam sa Panginoon. Sapagkat His presence is the key to fulfilling joy and victorious life. The abundant life is spoken in the Bible, no? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Magiging abundant life ang buhay natin, magiging prosperous, magiging triumphant ang buhay natin, sapagkat sa presensya ng Panginoon, doon lang ipapamalas ng Panginoon. The greatest benefits of God is the presence in the promise of eternal life. Those who remain, His presence now will dwell
with Him forever and heaven. Mahalaga po, the greatest benefit of God, presence in the promise of eternal life. Napakahalaga po, kaya wala na pong sasapat, wala nang papantay sa yaman ng mundo, higit na maranasan natin ang Panginoon. Kaya po sabi ng ating, in the book of Psalms 91, no, sabi po ng salita ng Panginoon, when we live our lives within the shadow of God Most High, our secret hiding place, we will always be shielded from arms who could ever prevail against us in disasters infect us. God sent us an angel with a special order to protect you whatever you go, defending you from all arms. Ang Panginoon po ay magsasend ng angels para po sa atin to protect us, God. Napakasarap manahan sa presensya ng Panginoon. Ginagawa natin, napakasarap gawing pagkatiwalaan ang Diyos. Magkaroon tayo ng totoong kalapitan sa Panginoon, especially walk the anointing of the Holy Spirit, the miraculous of the King, the authority na bibigay po sa atin ng gantimpala sa buhay na meron po tayo. Sabi po ng ating number 3, in the breakthroughs in a living spirit-filled. Dapat po, spirit-filled po tayo kapag nararamdaman po natin yung presence ng Panginoon. Dapat you always spirit-filled. God's presence empower us to be who God called us to be. But we can only to do the mission of God when we stay connected to His presence. The life source of living spirit-filled. Tayo po, ang presensya po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas, kung sino tayo ayon sa pagkatawag ng Panginoon. Pero magagawa po ang ating mission through the Holy Spirit to fill the Spirit-filled. Ayan, the Spirit, God's presence will change everything and us. Mababago po ang lahat kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin. Kaya po sa pagkakataong ito, sino man nakarinig ng mensaheng ito, let's to connect our spirit to God. Patuloy po tayong manalangin at ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating kalalagayan ng ating mga puso. Hayaan niyo po na ang banal na Espiritu to empower once again. Maranasan natin ang Kanyang presensya, Panginoon, nasaan man tayo ngayon. Patuloy po tayong yumuko at manalangin. Sumunod po tayo sa maikling panalangin. Sa oras pong ito, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy po kami, Panginoon, nagtitiwala sa iyo, Panginoon, mga pagod na kaluluwa, pagod na kaisipan. Lord, in the name of Jesus Christ, sa oras na ito, Ama, inaanyayahan kita na pumasok ka sa aking puso to hayaan mo, Panginoon, na masatisfy mo ang aming puso, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, patuloy po akong lumalapit. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa iyong harapan na hindi nagbigay ng kaluguran sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, patuloy kitang tinatanggap na Diyos na sariling tagapagligtas ng aking buhay, na tunay na nagbibigay ng kapayapaan, kasapatan ng aking buhay. Marami pong salamat, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito, panghawakan mo ang aking buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, na ang mundong ito ay ma-overcome ko through your Spirit, through your Holy Spirit upon my lives, Father God, sa iyong presensya, nakasusumpong kami ng kapahingahan. Panginoon, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin sa iyo, sa inyo, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa iyong mga anak na nakinig ng tinig mo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi ka nauubusan, Panginoon, ang kaparaanan para magpatuloy ang aming buhay. Patuloy mong pagpalain as we release the blessing sa buhay ng bawat isa. Lord, ang inyong presensya ilagay mo sa puso't isipan ng iyong mga anak, Panginoon, nasaan man sila ngayon, nagda-drive man, nagtatrabaho man, naka-duty man, Panginoon, nasa kanilang tahanan. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at iparanas ang iyong presensya, ang pagyakap ng iyong kalapitan, Panginoon, ay manaan sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, ako po si Pastora Jocelyn De Silva ng Joy Albagbag, Novaliches, Quezon City, na nagpapaalala na sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more.
Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan. Pakaganda po mag-dwell sa presence ng Panginoon. Throughout the Bible, we see the countless example. You teach me the way of life in your presence and total celebration. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight Devotion. Hi there, ka-Daylight! If you missed today's devotion, don't worry, we've got you. You can still catch the full episode anytime on our social media platforms. Just visit the Light TV Facebook page, our cbni.ph website, or head over to the Light TV YouTube channel to watch and be blessed. Don't forget to like, follow, and subscribe. Let's continue to spread positivity, hope, and God's Word together. God bless you more.